Walang babagal-bagal, walang kukupad-kupad. Mabilis na ang panahon, kaya maiiwan ka kapag hindi ka nakasabay sa bilis ng panahon. Presyo ng gasolina, saan traffic, saan hindi? May strike ba o wala? At mga balitang importante sa buhay ng commuter na Pinoy sa DWIZ Pasada Balita. Live sa DWIZ AM Metro and Mega Manila. DWIZ News FM Regional Stations, Aliw Channel 23 at nakalive din sa lahat ng DWIZ digital accounts. Kasama ang magbibigay ng kakaibang drive sa umaga, John Ibanez. DWIZ Pasada Balita. Tuloy sa pagbabalita ng tama, paglilingkod ng tama. Bawal ang babagal-bagal, bawal ang kukupad-kupad. Pasada Balita. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Ako po ang inyong tagapaghatid balita, John Ibanez. Pasada Balita. At ngayon, pasadahan na natin ang mga nagbabagang balita. Pasada Balita. Binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kahalagahan ng pagpapalakas sa retraining program para sa mga dating overseas Filipino worker, lalo na ang mga nawalan ng trabaho sa abroad at ang mga hindi na nakabalik sa trabaho bunsod ng iba't ibang dahilan. Sinabi ni Pangulong Marcos na maraming OFW ang nahihirapang maghanap ng trabaho pagka-uwi sa Pilipinas dahil limitado lamang ang pagkakakitaan o hanap buhay. Kaya naman ginagawaan niya ng pamahalaan ng lahat para matulungan ang mga OFW na makasama sa local workforce. Sa katunayan, anya, nag-aalok ang pamahalaan sa pamamagitan ng TESDA at DOLE ng tamang pagsasanay at kaalaman sa mga manggagawang ito upang magkaroon ng mga bagong kakayahan upang makatugon sa post-pandemic economy. Naglalaan din anya ng malaking budget ang pamahalaan para ma-absorb ang mga retirado ng OFW o mga nawalan ng trabaho sa abroad, ngunit gusto pang magtrabaho pagdating dito sa mismong bansa. Pasada Balita. Inaabangan na ang makasaysayang pagharap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga defense leaders sa mundo sa pagbubukas ng 21st edition ng International Institute for Strategic Studies o IISS Shangri-La Dialogue sa Singapore. Ang nasabing Defense Forum sa Asia ay aarangkada ngayong araw at 31 ng Mayo hanggang 2 ng Hunyo ng kasalukuyang taon. Si Pangulong Marcos Jr. ang kauna-unahang leader ng Pilipinas na magtatalumpati o maghahayag ng keynote address
sa Shangri-La Dialogue na ayon sa Presidential Communications Office ay magaganap mamayang alas 8 pa ng gabi. Maliban dito, inaasahan ding dadaluhan at panonoorin ito ng mahigit 500 delegado mula sa defense at security establishments ng mahigit 40 mga bansa sa buong mundo. Pasada Balita. Bibigyan din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang tindig o tayo ng Pilipinas sa sigalot sa teritoryo ng bansa sa nakatakda niyang keynote address sa Shangri-La Dialogue sa Singapore ngayong araw ng Biyernes. Ayon kay Pangulong Marcos, isusulong niya ang posisyon ng bansa sa mga aspetong legal, geopolitical at diplomasya. Sinabi pa ng Pangulo na napakahalaga rin ng pagkakapili sa kanya bilang keynote speaker sa Shangri-La Forum sa gitna ng mga kinakaharap na hamon ng Pilipinas na nakaapekto hindi lamang sa rehiyon kundi maging sa buong mundo. Ang Shangri-La Dialogue ay pinangangasiwaan ng International Institute for Strategic Studies kung saan inaasahang tatalakayin ang mga issue sa seguridad, depensa at mga issue sa regional at global na antas. Ito'y dadaluhan ng daang-daang defense ministers, mga military chief, government officials, security experts at iba pang stakeholders mula sa 40 mga bansa sa buong mundo. Pasada Balita. Sa iba pang tampok na balita, dapat nang ipasa ng Senado ang panukalang amyenda o amyendahan ang sinasabing mapaniil na economic provisions ng saligang batas. Ito naman ay giniit ng isa sa mga leader sa Kamara kasunod ng pinakahuling survey ng data research firm na Tangere mula Mayo 21 hanggang 25 na lumabas na 57% ng mga Pilipino ang suportado ang panukalang amyenda sa economic provisions ng 1987 Constitution. Ayon kay House Senior Deputy Speaker at Pampanga Representative Aurelio Dong Gonzales Jr., dapat pakinggan ng bagong liderato ng Senado ang boses ng mamamayan. Dagdag pa ni Congressman Gonzales, dapat gawin na ni Senate President Francis Chis Escudero ang hindi nagawa ng nakalipas na SP sa lalong madaling panahon. Pasada Balita. Binigyang din naman ni Albay Representative Ed Selagman na nasa kamay pa rin ng publiko ang kahinatnan ng panukalang economic charter change. Ayon sa kongresista, magkasundo man ang dalawang kapulungan ng Kongreso, pagbobotohan pa rin ang economic chacha sa isang plebisito. Sinabi rin ni Congressman Lagman na malamig pa siya sa panukala ngayon dahil hindi niya nakikita ang pangangailangang buksan ang education sector sa foreign ownership. Sa kabila nito, handa naman anya siyang maghintay sa final na bersyon ng panukala upang mapag-isipan ang kanyang magiging panig. Pasada Balita. Sa iba pang headlines, inilabas si Senator Risa Ontiveros ang dokumento na nagpapakita ng posibilidad ng pagkakakinanlan ng ina ni Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Sa nabanggit na papeles mula Bureau of Internal Revenue, isang Chinese national na Lin Wenyi na incorporator sa maraming negosyo ni Mayor Guo ang posibleng nanay ng alkalde. Ayon kay Senator Ontiveros, mahalaga sa ginagawa nilang investigasyon na malaman kung sino ang tunay na ina ni Mayor Guo dahil kung Chinese ang mga magulang nito, mapapatunayan na hindi talaga Pilipino ang alkalde. Dagdag pa ng senador, nakatanggap siya ng impormasyon na Winnie ang tawag sa nanay ni Mayor Guo at kanyang kinwestiyon kung bakit ito sinisikreto kung ito'y Filipinized version ng pangalang Lin Wenyi. Matatanda ang unang pinalutang ni Senator Sherwin Gatchalian na maaaring si Li Wenyi ang tunay na ina ni Mayor Guo dahil ang mga incorporator na pinapatakbo ng isang pamilya ay kalimitan magkakamag-anak. Pasada Balita. Creeping invasion o napipintong pananakop ng isang bansa ang kaso ni Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Ito naman ang iginit ni Senator Loren Legarda dahil maaari na rin gawing kultura o gawin sa kultura, ekonomiya at politika ang pagsakop ng isang bansa hindi lang sa karagatan o sa ere.
Naniniwala rin ang senador na napasok na rin ng mga sindikato ng ibang bansa ang mga halal na posisyon at mga ahensya ng pamahalaan. Kaugnay nito, pinasisilip ni Senator Legarda kung paano nakakapasok sa Pilipinas ang isang dayuhan at nagkakaroon ng mga legal na dokumento na nagsasabing sila'y mga Pilipino. Pasada Balita. Samantala, walang nakatirang guo at Wen Yi Lin sa address sa Pampanga na idineklara ng ama ni Bamban Tarlac Mayor Alice Guo sa kanyang mga isinumiting dokumento sa Bureau of Internal Revenue. Napag-alaman din sa record ng barangay na tanging mga bodega lamang ang nakatayo sa naturang mga property. Kaugnay nito, nabatid na walang nakatirang nagngangalang guo sa address ng pamilya ng lungsod o sa lungsod ng Valenzuela na nakasaad sa dokumentong ipinakita naman ni Senator Sherwin Gatchalian kamakailan. Gayunman, may isang lalaki na nagpakilalang may-ari ng nasabing bahay at itinangging kilala niya ang kontrobersyal na alkalde. Ikinabahala naman ng tunay na may-ari ng bahay ang pagkakadawit kay Mayor Guo at hiniling na malayo o na malayo sa nasabing kontrobersya. Pasada Balita. Kinatigan ni Assistant Majority Leader at Zambales 1st District Representative J. Kong Hoon ang rekomendasyon ng DILG na suspindihin si Bamban Tarlac Mayor Alice Guo habang gumugulong ang investigasyon sa alkalde. Ikinababahala ng Assistant Majority Leader ng Kamara ang mga nabunyag na impormasyon sa pagkakakilanlan ni Mayor Guo, lalo na't nasasangkot ito sa mga illegal na aktibidad sa Bamban. Bukod dito, ikinababahala rin ni Congressman Kong Hoon ang kawalan ng transparency ng alkalde sa kanyang nasasakupan. Ang pagiging isang public official anya ay may kaakibat na malaking responsibilidad, kaya't mahalagang matiyak na ang bawat namumuno sa bansa ay karapat-dapat sa tiwala ng taong bayan. Pasada Balita. Sa iba pang tampok na balita, lusot na sa inisyal na pag-aaral ng Ministry of Justice ng Timor-Leste ang extradition request ng Pilipinas para mapabalik bansa na si dating Negros Oriental 3rd District Representative Arnulfo Arnie Teves Jr. Gayunman, hindi pa matukoy ng Department of Justice kung kailan mapapauwi sa Pilipinas si Teves. Sinabi ni Justice spokesman Nico Clavano na hinihintay na lamang nila ang desisyon ng Appellate Court sa extradition request. Kailangan anyang maging matiyaga sa paghihintay ng desisyon ng Court of Appeals ng Timor-Leste dahil hindi natin teritoryo ang naturang lugar at dapat sumunod ang Pilipinas sa proseso nito. Inaasahan naman ng DOJ na sa mga susunod na linggo, makatatanggap na ng desisyon ng Pilipinas hinggil sa nasabing extradition request. Pasada Balita. Samantala, inendorso na ng Ministry of Justice ng Timor-Leste sa Court of Appeals ang hiling ng pamahalaan ng Pilipinas na ma-extradite si dating Congressman Arnulfo Arnie Teves Jr. Ito'y upang maharap ng dating kongresista ang mga kasong kinasasangkutan, kabilang ang sinasabing pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel Degamo noong Marso 2023. Kaugnay nito, hiniling ni Justice Spokesman Jose Clavano na ang publiko na maging pasensyoso pa dahil walang kontrol ang pamahalaan kung paano magdidesisyon ang CA ng Timor-Leste sa hiling ng pamahalaan ng Pilipinas. Matatandaang naaresto ang pinatalsik na kongresista sa Dili, Timor-Leste habang nag-golf sa Top Golf Driving Range and Bar. Pasada Balita. Samantala, inaasahang ilalabas na ng Court of Appeals sa Timor-Leste ang desisyon nito sa deportation ni dating Negros Oriental Congressman
Samantala, pinaparepaso ni House Committee on Dangerous Drugs Chairman at Surigao del Norte Representative Ace Barbers ang guidelines para sa gun ownership matapos ang road rage shooting sa Makati EDSA Tunnel. Ayon kay Congressman Barbers, dapat tukuyin ng PNP ang mga detalye ng pagkakaroon ng mga baril ng suspect na si Gerard Raymond Talusan Yu. Pinuri naman ng kongresista ang PNP sa agarang pagkakaaresto sa naturang suspect. Pasada Balita. Samantala, ipinababalik ni House Committee on Dangerous Drugs Chairman at Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers ang parusang kamatayan. Ito'y matapos ang insidente ng road rage shooting sa Makati EDSA Tunnel noong isang araw at dumadami na rin ang kaso ng pagpatay sa bansa. Kaugnay nito, nagpahayag din ng pangamba si Congressman Barbers kaugnay sa pagbuhay ng korupsyon sa bansa na siyang nagpapalakas-anya sa loob ng mga kriminal na itrato ng hindi tama ang mga kapwa Pilipino. Pasada Balita. Magsasampa na ng reklamo ang PNP laban sa suspect na si Gerard Raymond Yu na nanamaril at nakapatay sa motoristang si Anesito Mateo sa Makati dahil sa sinasabing road rage. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo, kabilang sa mga kinukonsiderang kaso ang murder at paglabag sa Comprehensive Firearms at Ammunition Law and Land Transportation and Traffic Rules. Ito'y matapos magpositibo sa gunpowder residue ang suspect at magmatch ang basyo ng bala at baril sa isinagawang ballistics examination. Itinuturing naman ang insidente bilang case closed na at inaasahang maisasampa ang kaso laban sa suspect ngayong araw na ito. Pasada Balita. Sa iba pang tampok na balita, pabor ang ilang senador sa panukalang House Bill 9349 o ang Absolute Divorce Bill. Suportado ni na Senators Risa Antiveros, Raffy Tulfo, Pia Cayetano at Amy Marcos ang nasabing panukala sa kabila ng pagtutol ng ilang kapwa mga senador. Sa mga nabanggit na senador din ang mga akda ng Senate Bill 2443 o ang Dissolution of Marriage Act. Ang unang panukalang inihain noong 2018 na hindi nakapasa sa mataas na kapulungan. Bukod sa mga naunang senador, nabatid na pro-divorce din sina Senators J.V. Ejercito at Grace Poe. Samantala, una na nagpahayag ng pagtutol sina Senators Joel Villanueva, Cynthia Villar, Jinggoy Estrada at dating Senate President Juan Miguel Zubiri. Pasada Balita. Ipinanukala naman ni Iloilo 1st District Representative Janet Garin na gawing libre ang annulment. Ito'y kung mabibigong mapasa ang Absolute Divorce Bill sa Senado. Ayon kay Congresswoman Garin, mas pinipili ng mag-asawa na anya'y nasa toxic relationship na magdusa ng tahimik dahil wala silang perang pang-annulment. Matatandang lumusot sa Kamara ang panukalang Absolute Divorce sa botong 131 to 109 at may 20 kongresistang nag-abstain. Pasada Balita. Upang ipakita ang kanilang pagkakaisa, nagsama-sama ang Bureau of Customs at mga leader at stakeholder ng iba't ibang industriya sa General Assembly ng Customs Industry Consultative and Advisory Council na naglalayong gumawa ng reforma sa adwana upang mas mapabilis ang proseso ng customs clearance, maabot ang target na koleksyon sa buwis at matugunan ang iba't ibang issue. Pinangunahan mismo ni Customs Commissioner Bienvenido Rubio ang Assembly na dinuluhan ng mahigit 200 pangunahing industry leaders at stakeholders, isang hudyat ng pagkakaisa upang makapagpatupad na ng naaayong reforma sa BOC na makatutulong sa pag-unlad ng bansa. Sa nasabing event na inilunsad katuwang ang Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry Incorporated, lumagda ang mga leader at stakeholders sa isang manifesto of support upang ipakita ang kanilang suporta sa inisyatiba ng Bureau of Customs. Ayon pa kay Commissioner Rubio,
mahalaga ang suporta ng pribadong sektor sa layunin ng Bagong Pilipinas campaign ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magdala ng kailangang pag-unlad dito sa bansa. Pasada Balita. Samantala, oras sa hudyat. 23:30 minuto na po makalipas ang ikapito ng umaga. Pasada Balita. Sa pagkakataong ito, tayo tumanggap naman ng mga pag-uulat mula sa labas ng himpilan. Whole of Nation approach, nakikitang solusyon kontra child trafficking online ayon sa pamahalaan. Detalye mula kay Patrol 13, Gilbert Perdes. Nakikita ng pamahalaan ang pangailangan magkaroon ng whole of nation approach sa kampanya laban sa child trafficking online. Ang pahayag ay ginawa ni DOJ o Department of Justice spokesperson Miko Clavano sa Bagong Pilipinas Ngayon public briefing sa gitna ng pamamayagpag ng umano'y iligal na pag-aampon at bentahan ng mga sanggol online, partikular sa Facebook. Aminado si Clavano na hindi ubrang aasa na lang sila sa reports at ang DOJ, DSWD, National Authority for Child Care at National Bureau of Investigation na lang ang magtatrabaho rito. Anya, hindi raw kakayanin at hindi magiging epektibo ang laban kontra child trafficking kung walang suporta mula sa mga mamamayan. Dahil dito, hinimok ni Clavano ang publiko, lalo na mga netizens, na i-report kaagad sa mga otoridad ang gantong mga modus. Sinabi ng DOJ official na maging si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay nababahala ng araw sa usapin kahit nais nitong matuldukan ang naturang iligal na gawain. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Impilang May Todong Lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Samantala mga kabalitaktakan, kabalitaan, nasa kabilang linya po natin ngayon si Dr. Maricar Limpin, ang immediate past president ng Philippine College of Physicians. Dr. Limpin, good morning po. Johnny Banyas po, live na po tayo sa DWIZ Aliw Channel 23. Yes, hello, good morning everyone. Good morning ma'am. Long time no hear ha, pero kailangan pong malaman ulit ng marami nating mga kababayan ang issue kaugnay ng mga kalusugan, kaya minarapat po namin kayo makausap ulit, Dr. Limpin. Alright, direct to the point na pong katanungan. Marami po kasi hindi naniniwala, ako personal witness po ako, na may masamang epekto sa kalusugan ng tao yung paggamit ng vape bilang alternative sa yosi. So, Dr. Limpin, paki-educate nga po tayo, lalo na yung sa mga matitigas ang ulo, na pilit na sinasabing walang masamang epekto sa kalusugan ang vape at e-cigarette. Go ahead po, Dr. Limpin. Well, unang-una, no, ang paggamit ng vape, yung mga kontento niyan ay mga chemical na nakikita rin ho natin sa sigarilyo. Alright. So, actually, kung titignan natin, napakadaming chemical sa sigarilyo. Ganun din na nakita natin ngayon sa vape, ano? At kasama dito sa mga chemical na ito ay mga toxic substances, no? Toxic substances na sobrang nakakairita sa daanan na paghinga, kaya nga medyo dumadami yung mga nakikita namin na dumadating sa aming mga klinika na ang pinaka-problema ay nahihirapan silang huminga at madali silang mapagod. At ang pinaka-nakita lang namin na dahilan ng hirap ng paghinga nila ay ang paggamit ng vape, no? Tapos bukod sa nakakairitan, mga toxic substances na ito, meron ding mga chemical na talagang alam na natin na without any doubt na itong mga chemical na ito ay nagiging sanhi ng cancer, no? So, syempre kami, ang worry namin, masyadong marami na ang may cancer sa Pilipinas, no? Eh kung itong mga tao, lalo na yung mga kabataan, kasi John, alam mo, sa bawat 7 kabataan, may isang gumagamit ng vape, no? And we can just imagine, pagkalipas ng mga ilang taon, like let us say 15, 20 years, mamaya niya makakita mas lalo kami makakakita ng
aming cancer dahil dito sa paggamit ng vape. Opo, at ang isa pang nakababahala, Dr. Limpin, mga kabalitaktakan, yung edad ng mga gumagamit ng vape. Pabata po ng pabata, di po ba? Yes, oo. Doon sa survey na ginawa, no, sa edad na 13 hanggang 15 anyos, yun nga, 1 out of 7 ang gumagamit ng vape. No? Kaya 14%. So, napakalaki nito, no? Kumpara mo doon sa mga matatanda. Kaya nga, lagi namin sinasabi, no, ang hirap lang kasi sa industriya, nagsasabi sila kaagad na less harmful daw ang pag-vape. Wala naman silang ebidensya na magpapakita na talagang less harmful itong pag-vape. Kaya nga dapat siguro ipatigil na yung ganitong klaseng marketing strategy, no? O yung paggamit ng yung pagsasabi na safer alternative to smoking o kaya vape being less harmful, kasi hindi ho totoo yan. Because right now, ang nakikita natin, vaping ay equally dangerous, equally harmful as smoking. At yung po bang, kagaya po ba ng Yossi, Dr. Limpin, yung second-hand smoke ba from vape and e-cigarette is harmful din sa kalusugan? Oh yes, kasi sa mga pag-aaral, ito yung mga USFDA na to, no? So these are already government authorities and therefore talagang non-partisan, no? Walang kinikilingan. So nakita nila na even doon sa usok ng vape, alam naman natin minsan ang kapal-kapal ng usok na yan, no? Naroon yung mga chemical, no? Katulad ng toluene, mga formaldehyde. So all of these cancer-causing agents, saka meron ding mga iba pang mga chemical na toxic, no? May mga may mga heavy metals din, no? Like yung lead, no? So hindi totoo na, kasi lagi nilang sinasabing vapor, hindi totoo na vapor. Ito po ay aerosol kasi may kasama ding mga iba pang chemical, including metallic compound. Pero ang sinasabi po ako, in particular, Dr. Limpin, mas kumbagay, yung pagka-flavored yung naamoy ko, natutuwa rin ako in a sense dahil imbis na nicotine yung naamoy ko, mas natutuwa ako dahil flavored na mabango. Yung pala masama rin palang langhapin, ano? Yes, unang-una, John, ano? At tandaan natin, yung sinasabi yan, madalas din sinasabi yung flavor naman ng marami doon sa chemical, no? Kasi, tapos tuwan-tuwa nga, sabi nyo nga, kasi napakabango ng amoy. Pero tandaan mo ninyo, yung mga flavors na yan, alam mo nating safe dahil pag kinakain ho natin, no? Sa pag-inom at saka sa pagkain. Pero yung epekto po sa paglanghap, no? Yung pag-hit-hit mo nung vape na yan, yan po, iba po ang magiging reaction yan. Ano? Kasi iba po pag dumaan ho doon sa baga at iba din po yung pag dumadaan ho doon sa... At sinusunog po di po ba? Sinusunog Sinusunog. Kaya nagiging usok. Hindi sa vape po, hindi po siya sinusunog, iniinit, no? Pero sa sigarilyo, yun yung sinusunog. Pero tandaan mo natin, yung pagsunog kasi requires very high temperature up to 900 degrees centigrade, no? Pero syempre habang nilalanghap po natin yan, yung temperatura na yan bumababa, no? Doon sa mas medyo mababa, mga 400, 350 degrees centigrade, dyan po nagpo-form yung lahat ng mga chemicals. Sa sigarilyo po to. At yun na po yung ginagamit na temperatura sa pag-vape po, no? Yung pag-init at a temperature of 250, 300, 350, no? Iba-iba po yan. Depende sa manufacturer. Pero dito po sa temperatura na to, yan po, nagpo-form po lahat ng mga chemicals. Kaya, hindi po totoo na porke sinusunog ang sigarilyo mas harmful kesa doon sa vape. It's the same din po. One more thing po doon sa issue ng vape at saka e-cigarette, Dr. Limpin. Meron na rin po nagpapalusot na imbis na flavored na ano lang yung ginagamit, mukhang marijuana oil na ang ginagamit para hindi halata yung kanilang tinitira ng damo, Dr. Limpin. Yes,
tama po. Nakita na ho natin. In fact, yung hong isang bata na medyo yung kabataan na nakita ho na nagkaroon ng problema, no? Yung nung pinadala ho namin for examination yung content ng vape product niya. Kami kasama ho THC. Yan po yung yung tetrahydrocannabidiol, no, na nakaka-addict. Bukod sa husad nicotine, meron pa pong tetrahydrocannabidiol. Kaya po yan po, no, delikado. Kaya nga rin kaming mga doktor, tutol na tutol din ho kami doon sa marijuana bill, no, yung pag-legalize. Kasi ho, unang-una hindi naman natin kailangan ng bagong batas. At ito nga no, so can you just imagine kung malilegalize pa yung marijuana na yan. Can you just imagine, ang dami ng tao na magkakaroon ng addiction. Opo. And dagdag ko lamang po, Dr. Limpin, bago ako tumalon sa isa pang aspeto, mga kabalitaktakan, binabasa ko to na i-document po ng isang doktor na nailathala rin po sa Respirology Case Reports Journal na may isang Pilipinong inatake sa puso kasunod ng matinding pagkasira ng baga na posibleng dahilan ng araw-araw na paggamit ng e-cigarette. Pag hindi pa naman po kayo natakot dyan, ewan ko na lang. Di po ba? Yes. Tama po yan. Yan pong pasyenteng yan ay sa PGH. So, nakita po na ang medyo bata pa po kasi 20-something lang po yata o 30-something. Ang pagkakaintindi ko Batang-bata pa po bata pa po. Yes po. Hindi po nina-expect natin na magkakaroon kaagad ng ganyan sakit. No? Tapos, wala ho silang na dahilan para hindi naman humataas ang cholesterol, yung ganyan, po. And yet, the only thing na nakita ho nila na makaka-explain doon sa pagkaka-atake sa puso ay yung pag-vape po. Alright. Ma'am, last thing, ano po ang stand ninyo at reaksyon nito doon sa binabanggit ng DOH na hindi pa nila nire-recommenda yung pagpapatupad ng border control, vaccination, at paggamit ng mask sa kabila po nung flirt, I think ito, yung bagong kaso ng COVID. Yes, ano pong stand nyo rito, ma'am? Well, actually, hindi naman kailangan talagang sa ngayon, no, yung sabihin natin na border control. Pag sinabi ko kasi natin yun, ibig sabihin, nilimitahan po natin yung pagta-travel, no, ng mga tao, lalong-lalo na yung pagpunta ng mga turista dito sa ating bansa. Alam mo na, ine-expect naman mo namin na talagang andito na po yung flirt variant, ano? Yung PK.2 saka PK.3. I'm sure na medyo alam na ho namin na talagang nandito na. But the good thing ho dito sa variant po, hindi naman ho siya nakikitaan na ito po ay isang virus of concern, no? Ibig sabihin na mabilis ho siya makakahawa at kung magkaroon ho tayo ng infection, mas marami po ang magde-develop ng severe COVID. No? Wala pa naman pong ganyang ebidensya. Therefore, true enough, kamihan po ng mga COVID-19 na nakikita ho namin ay mild cases lang po. Alright. Tapos, doon naman sa mga matatanda, kasi yan po yung mga concern ho namin. At with comorbidity. Dito sa COVID infection, kasi mababa po ang immunity. O doon sa mga may comorbids, o kaya yung immunocompromised. Sila po, pag alam ho namin, identify doon namin yung mga taong yan. So, pag nag-positive ho sila ng COVID, binibigyan naman ho namin sila ng gamot, yung antiviral. So, I just hope na sana ang inaano ho namin na itong antiviral na medications na ito, medyo sana mapadali po yung pag-access ng mga tao kasi nahihirapan ho sila sa paghahanap ng gamot, no? So, sana po magawan po ito ng paraan ng ating gobyerno. As to the vaccination, depende na po yan sa ating gobyerno. Pero, syempre, sa ibang bansa, no, meron ho sila yung meron last year may nabigay pa po sila na bakuna. I don't know about this year, baka po wala pa. So, ang pinaka-importante lang siguro, ang nakikita ho natin ay parang we need to treat
COVID-19 na parang similar ho Apa. doon sa flu, no? So, Apa. pag nagkaka-flu ho tayo, hindi Alright. naman tayo nag-isolate at nag-restrict ng borders natin. Alright. With that, Dr. Maricar Limpin, as always, maraming salamat po at bukas po ang himpilan nito at palatuntunan sa mga update kaugnay po ng mga nangyayari sa atin. May kaugnayan sa kalusugan ng ating mga kababayan. Thank you so much po. Yes, salamat din po. And please, stay safe. Apa, kayo din po. Same po. Likewise. Yan po mga kabalitaktakan, si Dr. Maricar Limpin, immediate past president po ng Philippine College of Physicians. Pasada Balita. Samantala, alam nyo ba na ang katumbas ng bawat taya sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ay kawang gawa? Sa bawat ticket mo, siguradong may matutulungang Pilipino sa kanyang pangangailangang medikal. Dahil sa PCSO, basta kawang gawa at pagtulong, hindi kanila uurungan. Kaya't palagi pong tatandaan, ang bawat taya may kawang gawa. Pasada Balita. At alam nyo rin ba na ang revenue ng PCSO ay tumaas at mas maraming Pilipinong nangangailangan ang matutulungan? Narito ang report. Siguradong mas maraming mga Pilipinong nangangailangan pa ang matutulungan ng PCSO dahil sa tumasang revenue o kita ng ahensya. Ayon nga kay Mr. Charles Cruz, OIC Division Chief 3 ng Northern and Central Luzon Department ng PCSO, na tumaas ng higit sa 9 billion pesos ang kita ng PCSO at malaking porsyento nito ay napupunta sa charity. Nagkaroon tayo ng increase ng 9.27 billion from 2022 to 2023 dahil sa suporta ng ating mambetting public. Dun sa dun sa pagbe-breakdown yan, Maine tsaka Angelo, sa charter kasi ng PCSO, ang aming revenues ay divided sa tatlong funds. Sa prize, sa charity, tsaka operating funds. 55% ng revenue napupunta sa prize fund, 30% ay napupunta sa charity, at yung 15% sa operating fund ng ahensya. Nilinaw naman ni Mr. Charles na valid ang winning ticket ng 1 year at kung hindi maklaim ang mga napanalulang premyo, mapupunta ito sa charity. Ang prizes natin ay valid for 1 year. Kapag hindi natin na-claim, halimbawa kahit 20 pesos, 50 pesos, yan. Pag hindi na-claim sa loob ng isang taon, naililipat na yan sa charity fund na amin. So, yung mga ganun, syempre pag pinagsama-sama mo lahat yan, nagiging malaki rin yan pag tinotal mo. Kaya yung natin, kahit hindi nila i-claim, siguro pwede na lang din nilang isipin na part na rin yun ng pagtulong nila sa ating mga kababayan. Kasi doon namin sa charity fund yan, doon din namin papasok yan sa mga programa naming medical. At yan ang report na hindi umuurong sa pagtulong. Angelo Bainyo, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Hoy, oras na diyan. 14.5 minuto na lamang, alas 8 na ng umaga. Pasada Balita. Samantala, halos 1,000 agri-truckers makikinabang sa toll rebate program. Detalye mula kay Patrol 30, Jelly Mendez. Aabot sa 750 truckers ang makikinabang sa Agri-Trucks Toll Rebate Program na sisimulan bukas Hunyo 1. Ito'y matapos aprobahan ng Toll Regulatory Board ang pagbabawas sa toll fee na babayaran ng mga accredited trucks na posibleng makatulong sa pagbago ng presyuhan sa mga pangunahing produkto sa merkado. May kinabang sa toll fee rebates ang mga gumagamit ng SMC Tollways Operated Toll Roads na may average rebate na 2 pesos hanggang 30 pesos, 16 pesos hanggang 156 pesos naman para sa mga gumagamit ng MPTC-operated expressways. Pero nakadepende pa rin ang magiging halaga nito sa distansya at klase ng sasakyan. Ayon kay TRB spokesperson Julius Corpus, sakop ng implementasyon ang mga inihain ng Department of Agriculture gaya na lamang ng mga gulay, bigas, isda at karne. Kailangan lamang na magpa-accredited ang mga agri-truckers sa tanggapan ng DA upang payagang makadaan sa mga toll gate kabilang na ang Manila-Cavite Expressway,
NLEX, SCTEX, Muntinlupa Cavite Expressway at ang SLEX. Layo ng programa na matulungan ang mga magsasaka at mangingisda na maiingat ang kanilang pamumuhay. Batay na rin yan sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ito si Patrol 30 Jelle Mendez nag-uulat para sa Impinang Metodong Lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Samantala, oras na para sa Sports Update. Updates at inside stories sa iba't ibang sports. Ito ang Real Sports ni Anthony Suntay. Magandang umaga. Naglabas ng panayam ang Philippine National Volleyball Federation kahapon na plano nilang panatilihing buo ang Alas Pilipinas na nakakuha ng tansong medalya sa AVC Challenge Cup. Ang sabi ni PNVF President Tatsu Sara, the intention is to keep this team intact with additional athletes from the college ranks. It's a breakthrough. It's historic. And the obvious next step is to keep this team intact and make it stronger and much more competitive. Sabi ni Suzara na plano nilang isama sa pool sina Bella Belen, Alyssa Solomon at Casey Dongallo para palakasin palalo ang kupunan ng Alas na pinangungunahan ni AVC Challenge Cup bestsetter Gia de Guzman and Best Outside Spiker Angel Canino. Plano din nilang bigyan ng bagong kontrata ang national coach na si Jorge Souza de Brito ng Brazil. Wala pang desisyon si de Brito sa plano niya bilang coach ng Alas. Ang sabi ni Suzara, lalaban na ang ating kupunan para sa medalya sa susunod na SEA Games sa Thailand. Para sa Real Sports, ito po si Anthony Suntay. Real Sports ni Anthony Suntay sa DWIZ 882. Pasada Balita. Balitang pangkalakalan. Sa latest ng Filipino Mirror, umabot na sa mahigit 15 trilyong piso ang utang ng Pilipinas. Batay ito sa datos mismo ng Bureau of Treasury kung saan sumampa sa 15.017 trillion pesos ang outstanding debt ng bansa noong Abril. Mas mataas ito ng 8% kumpara sa naitalang 13.911 trillion pesos noong nakaraang taon. Paliwanag ng Bureau of Treasury, ito'y dahil sa mataas na inuutang ng pamahalaan at epekto ng pagbaba ng halaga ng piso kontra dayuhang currency. Pasada Balita. Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. Binuksan na ng Iran ang 5 araw na registration period para sa June 28 presidential elections. Ito'y makaraang mamatay sa helicopter crash si Iranian President Ebrahim Raisi kasama ang iba pang 7 opisyal. Nabatid na kabilang sa qualifications ng maaaring kumandidato ang dapat edad 40 hanggang 75 anyos at mayroong master's degree. Daraan ang lahat ng kandidato sa 12 miyembro ng Iran Guardian Council, clerics at jurists. Pasada Balita. At sa ating good news, isang Filipina environmentalist na si Jem Baldissimo na nakatanggap ng Catherine S. MacArthur Graduate Student Policy Award mula sa Ecological Society of America. Kasama ang kanyang kapwa awardees, nagkaroon si Baldissimo ng pagkakataon na makiisa sa talakayan kasama senador, congressman at iba pang ecologist sa Washington, D.C. Pagbabahagi ni Jem, buong pagmamalaki ang kanyang naramdaman matapos maging kinatawan ng mga Pilipino at Filipino-Americans sa research sector. Nabatid na nagtapos ang Filipina ecologist ng Environmental Science sa Ateneo de Manila University at meron ding master's degree in environment sa University of Melbourne. Pasada Balita. Congratulations ha! Sana lahat ng mga kababayan natin sa ibayong dagat tumulad o maging katulad nitong si Jem Baldissimo na maganda o positibong bagay ang ikangay ibinibigay niya sa ating bansa at sa ating lahi. Ako'y isa pang bago lamang po ako tuloy ang magpaalam ha. Sana all yung magiging qualification sa magiging presidente ng isang bansa tulad sa Iran,
Sabi rito, kabilang sa qualification, dapat 40 hanggang 75 years old. At higit sa lahat, may master's degree. Ibig sabihin, may mataas na pinag-aralan. Happy birthday kay Kuyang Anthony Larino, ang butihing Mr. po ng aming pong news director, si Ma'am Judith Estrada Larino. At sumayin nyo sa naman pong edisyon ng inyong nag-iisang Pasada Balita. Dito lamang po yan sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ako po inyong naging kabalitaan at kabalitaktakan, Johnny Bañez. Have a happy and safe bonding time with your family and loved ones. At lagi po ninyong tatandaan, mahal ko po kayo. Ang oras sa hudyat, alas 8 na po ng umaga. Woohoo! Bawal ang babagal-bagal, bawal ang kukupad-kupad. Mabilis na ang panahon, kaya maiiwan ka kapag hindi ka nakasabay sa bilis ng panahon. Presyo ng gasolina, saan traffic, saan hindi. May strike ba o wala? At mga balitang importante sa buhay ng commuter na Pinoy sa DWIZ. Pasada Balita, live sa DWIZ, AM Metro and Mega Manila. DWIZ News FM Regional Stations, Aliw Channel 23 at nakalive din sa lahat ng DWIZ digital accounts. Kasama ang magbibigay ng kakaibang drive sa umaga, John Ibanez. DWIZ Pasada Balita. Tuloy sa pagbabalita ng tama, paglilingkod ng tama. Lunes hanggang Biyernes, 7 a.m.